Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, ako po si Ronel at bata pa lamang ako ay lapitin ako ng mga multo. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero parang lagi akong nakakakita o nakakaramdam ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Siguro'y dala na yon ng kabataan ko sa dating bahay namin sa lungsod. Pero nang bumili ang mga magulang ko ng mas malaking bahay sa Cavite, mas lumala ang mga nararamdaman ko, Papa Dudut. Mas malaki ito kesa sa dati naming tirahan. May 4 na kwarto at 2 banyo. Isa ay malapit sa kusina at ang isa naman ay malapit sa sala. Sa unay naisipan ko na malaking bahay ay maganda. May espasyo kami para sa lahat at sa mga laro namin ng kapatid kong lalaki. Mas maraming kaming pwedeng pasyalan sa loob. Nung unang linggo namin sa bahay ay masaya kaming naglalaro ng kapatid kong lalaki sa kwarto ng ate ko. Ito ang pinakamalaking kwarto sa bahay. Malapit sa dining area at maraming laruan at video games. Halos buong araw namin dito ginugol ang oras. Nagtatakbuhan sa kwarto, naglalaro ng mga action figures at nagpapalitan sa console ng video games. Para sa akin noon, ang bahay ay parang malaking playground. Masaya at puno ng tawanan. Isang gabi sinabi ng ate ko sa nanay namin na masama ang pakiramdam niya at gusto niyang matulog sa sariling kwarto. Nang marinig yon ng kuya ko ay inalok niya kaming dalawa, ako at ang kapatid kong lalaki, na matulog muna sa kwarto ng ate ko at maglaro ng video games habang hinihintay siyang matapos ang gawain niya sa sala. Masaya kaming pumayag kasi sa totoo lang ay nakaka-excite yon. Isang gabi ng laro bago matulog, parang malit na party sa kwarto ng ate ko. Naglaro kami hanggang bandang 9:30 ng gabi. Tumawa kami, nagkwentuhan at nagbiro sa isa't isa. Tila walang iniisip na masama sa paligid. Puro kasiyahan lang. Pero nang matapos ang laro at sinabi ng kuya ko na oras na para matulog at magising ng maaga. Para sa misa kinabukasan ay may kakaibang pakiramdam akong pumasok sa loob ko. Para bang may humihinga sa paligid ng kwarto kahit na walang tao. Bandang hating gabi ay nakaramdam ako ng sobrang lamig. Hindi tulad ng normal na simoy ng hangin sa kwarto. Mas malalim at mabigat ang lamig. Hinanap ko ang kumot ko pero wala ito sa tabi ko. Nakaon ang ilaw pero kahit nakatingin ako sa paligid, hindi ko makita ang kumot. Nang tumingin ako sa orasan ay 1:45 AM na. Lahat ay tahimik, wala man lang tunog mula sa labas. Hanggang sa biglang nakakita ako ng isang malaking lalaki. Mga 6'5" ang taas, nakatayo malapit sa akin. Nakaitim siyang cowboy hat at damit. Hindi ko mawari kung paano siya napunta sa loob ng kwarto. Ang tingin niya ay nakapako sa akin at parang inaasahan niyang kikilos ako. Sobrang takot ko na noon. Napapikit ako sa gilid ng kama at sumigaw. Hindi ako matigil sa pagiyak. Tumalon-talon ako sa kama, sigaw ng sigaw at sa loob ng ilang segundo, naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko at ang bilis ng tibok ng puso ko. Nang makita ng kuya ko ang lalaki, siya rin ang sumigaw ng mas malakas kesa sa akin. Hindi niya alam kung paano o bakit naroroon ang lalaki. At parehong kaming nanginginig at napapasigaw sa takot.
Agad kaming nagtakip ng kumot at nagdasal ng sabay. Kahit umiiyak kami, pilit kaming naglalapit sa isa't isa para maramdaman na hindi kami mag-isa. Tahimik ang kwarto sa panlabas na bahagi, pero sa loob ay puno ng panalangin at takot. Kinabukasan ay ikinuwento namin sa mga magulang namin ang mga nangyari. Sa una ay hindi sila maniwala. Akala nila ay bata lamang kami at napaglaruan lang ng imahinasyon namin. Nang marinig ng ate ko ay sinabi rin niya na nakita niya ang lalaki nung ibang gabi. Hindi siya sigurado kung totoo o galing sa imahinasyon lang niya, pero ramdam din niya ang bigat ng kwarto. Nagdesisyon ang mga magulang namin na tawagin ang isang pastor para ipabless ang bahay, Papa Dudut. Dumating siya at gumawa ng ritual, nagdasal sa bawat kwarto at naglagay ng mga palaspas at tubig sa mga sulok. Pagkatapos ng blessing, 2 gabing hindi na lumitaw ang malaking lalaki. Akala po namin ay tapos na ang lahat. Para sa ilang araw, mas tahimik ang bahay. Mas maayos ang tulog namin at tila normal na ang pakiramdam namin sa loob ng bahay. Naglaro kami ng kapatid ko sa kwarto ng ate ko. Nagkakasiyahan sa laruan at video games. Tila nakalimot kami sa nangyari noong nakaraang gabi. Ngunit sa bawat tawa at laro ay may kaunting kaba na palaging naroroon sa aking isipan. Hindi namin nakikita pero ramdam ko. Sa araw-araw ay nagpatuloy ang aming buhay sa bahay. Normal na pagising, pagkain sa dining area at pagpasok sa eskwela. Ngunit minsan ay hindi masaya. May pakiramdam akong may kakaiba sa paligid na hindi namin nakikita. Hindi ko maipaliwanag, Papa Dudut, pero alam kong may mga bagay na hindi dapat mangyari sa normal na buhay. Hindi ko lang alam kung paano ito haharapin noon. Makalipas ang blessing sa bahay, akala namin ay magiging maayos na ang lahat. Sa unang ilang gabi ay tahimik ang paligid. Maayos ang tulog namin. Walang umiiyak, walang nagigising ng biglaan. Akala po namin ay gumana na ang ipinagdarasal ng pastor at ng mga magulang namin. Medyo bumalik ang gaan ng pakiramdam namin. Nakakapaglaro ulit kami ng kapatid ko sa kwarto ng ate ko na walang kaba. Kahit papaano bumalik ang normal na takbo sa pang-araw-araw. Pero sa ikalimang gabi ng linggong yon ay bumalik ang takot. Gising pa ako noon. Nakataligid lamang ako sa kama at nakatingin sa kisame. Naka-on ang ilaw ng kwarto dahil sanay kaming hindi patayin yon. Bigla ko napansin na may nakatayo sa dulo ng kwarto. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya nagsasalita at malaki pa rin siya. Katulad ng nakita namin noon. Suot pa rin niya ang itim na sombrero at itim na damit. Hindi ko alam kung paano siya muling lumitaw. Basta nandun lamang siya, Papa Dudut. Hindi ako makasigaw kaagad. Parang may pumipigil sa lalamunan ko. Tinignan ko ang kapatid kong lalaki at ang kuya ko. Pareho rin silang gising at nakita ko sa mga mata nila na pareho kami nang nakikita. Doon na kami sabay-sabay na umiyak. Nagdasal kami ng malakas, hawak-hawak namin ang isa't isa. Halos hindi kami makagalaw sa sobrang takot. Hindi kami bumangon. Hindi kami tumakbo at nagkulong lamang kami sa kama at nagdasal hanggang sa mapagod kami sa kakaiyak. Kinabukasan, Papa Dudut, ikinuwento namin ulit ang nangyari sa ate ko at sa mga magulang namin. Tahimik silang nakinig at hindi na sila nagtanong kung totoo o hindi. Kita ko sa mga mukha nila na nag-aalala na rin sila. Nang gabing yon ay sama-sama kaming pumasok sa kwarto ng ate ko. Nagdasal kami bago matulog at pinilit naming matulog ng magkatabi. Kahit masikip, mas mabuti na yon kesa ang mag-isa. Bagamat nakatulong ang sama-samang dasal, ramdam naming hindi pa tapos ang lahat.
May kaba pa ring naiwan at hindi na kami ganon kabilis makatulog. Kapag may kaunting tunog ay napapatingin agad kami. Kapag may galaw sa paligid ay kinakabahan na kami. May isang gabing mahimbing na sana ang tulog ko. Bigla akong nagising at hindi ko alam kung ano ang oras na. Nakatitig ako sa pinto ng kwarto, Papa Dudut. May nararamdaman akong may nakatingin sa akin mula roon. Hindi ko maalis ang tingin ko. Nakita ko ulit ang lalaki, nakatayo ulit siya sa may pintuan. Hindi siya lumalapit. Hindi rin siya umaalis. Nakatutok lang ang tingin niya sa akin. Hindi ako sumisigaw at tahimik akong bumangon at tumakbo papunta sa kama ng kuya ko. Gumising siya agad nang maramdaman niya akong yumakap. Sabay kaming nagdasal. Nagtakip kami ng kumot hanggang sa mag-umaga. Wala kaming imikan, wala kaming tanong at alam na namin ang nangyayari. Isang araw ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tinanong ko ang nanay ko kung may nangyari ba dati sa lupa kung saan ay itinayo ang bahay. Hindi siya agad sumagot at tahimik lamang siya sandali. Nang magsalita siya, hindi malinaw ang sagot. Sinabi lang niya na matagal na raw ang bahay at marami nang tumira doon. Ramdam ko ang kaba sa boses niya. Doon ko naintindihan na may mga bagay na ayaw na rin niyang balikan. Mas pinili kong manahimik. Naintindihan ko na minsan ay mas mabuting hindi lahat ay malaman. Hindi doon nagtapos ang mga kakaibang mga pangyayari. Isang gabi, Papa Dudut, naglalaro kami ng kapatid ko sa kwarto ng ate. Nakaupo lamang kami sa sahig at abala sa mga lutuin. Bigla na lang bumagsak ang maliit na aparador na nakasabit sa gilid ng pader. Malakas ang tunog. Napatalon kami sa gulat. Wala namang tao sa paligid. Nang lapitan namin ay buo pa ang mga pako sa pader. Walang nasira. Nagkatinginan lamang kami. Walang umiyak, walang nagsalita. Bumalik na lamang kami sa kama at nagdasal bago matulog. Isang linggo ng hapon, naglalaro kami sa likod bahay. Masaya pa kami noon. Takbuhan lang, tawanan at kulitan. Bigla naming narinig na may nagbukas ng pinto sa loob ng kwarto. Nagtinginan kami ng kapatid ko. Wala namang tao sa loob, ang mga magulang namin ay nasa labas. Nakatayo kami. Agad kaming pumasok sa bahay, diretso sa sala. At nagtago sa ilalim ng kumot. Doon lang kami kumalma nang dumating ang nanay namin. Habang nag-aaral naman kami ng kapatid ko sa kwarto, may naririnig kaming paikot-ikot na lakad sa sahig sa itaas. Paulit-ulit yon. Akala namin ay may naglalaro lamang o may gumagalaw. Pero kapag umaakyat kami para tingnan ay wala namang kaming makita. Bumalik na lamang kami sa kwartong tahimik at nagdarasal habang nagbabasa ng libro. Pinipilit naming mag-concentrate kahit nanginginig ang mga kamay namin. Unti-unting nasanay kami na may mga ganitong pangyayari. Hindi ibig sabihin na nawala ang takot. Natuto lamang kaming manahimik. Natuto kaming magdasal bago matulog. Natuto kaming huwag magtanong ng sobra. Bata pa ako noon. Pero ramdam ko na may mga bagay sa mundo na hindi basta-basta. May mga karanasang darating kahit ayaw mo pa. Noong Pasko, dumating ang lolo at lola namin sa bahay para magdiwang. Buong sala namin ang punong-puno ng ingay at tawanan. Nakalagay ang maliit na Christmas tree sa tabi ng sala. May mga palamuti at ilaw na kumikislap. Masaya kami noon at nagbibigay ng regalo at nagkakatuwaan sa bawat isa. Pero kahit na ganoon ang paligid, ay may napansin kaming kakaibang lamig na dumaan sa sala. Hindi ito ang karaniwang malamig na hangin mula sa bintana.
Pakiramdam namin ay may nakamasid na hindi namin nakikita. Ang mga mata ko ay tumingin sa bawat sulok at alam kong nandun pa rin siya. Ang malaking itim na lalaki. Nakatayo lang sa gilid ng sala. Tahimik at hindi gumagalaw. Ang tanging nagawa namin ay huminto at manahimik, sabay-sabay kaming nagdasal habang nagkakatinginan. Sa mga araw na yon, habang nag-iimpake ako para sa pagbabalik eskwela, napansin kong may kakaibang nangyayari sa paligid. Ang mga laruan at libro sa kwarto ay bahagyang nailipat mula sa dati nilang pwesto. Hindi ito ginawa ng kapatid ko dahil nakikita ko siya sa kabilang bahagi ng kwarto, abala sa sariling laro. Hindi rin ito gawa ng ate ko dahil alam kong wala siya sa bahay. Napatingin lamang ako sa mga bagay at pinikit ang mata ko at nagdasal. Pilit kong ipinagpapatuloy ang pag-aayos ng gamit, ngunit ramdam ko ang bigat sa paligid. Alam kong may nagmamasid sa akin kahit tahimik lang ang lahat. Pinilit naming bumuo ng normal na routine sa bahay. Araw-araw naglalaro kami. Nag-aaral at nagkakasiyahan kasama ang pamilya. Kumakain kami ng sabay, tumutulong sa gawaing bahay at nag-uusap tungkol sa mga pangyayari sa araw-araw. Ang kapatid ko at ako ay naglalaro ng board games o video games sa kwarto ng ate ko habang nakikinig sa musika. Masaya naman ang mga sandaling yon, pero tuwing gabi, palaging may pakaramdam akong may nakamasid. Hindi ko ito nakikita, pero alam kong hindi pa tapos ang usapin sa bahay. Bawat gabi kahit nakatulog na kami ay may kakaibang kaba sa loob ng dibdib. Naisip ko minsan na baka hindi pa rin nagtatapos ang mga nangyayari sa bahay na yon. Pero mabuti na lamang, pagkatapos muling ipabless ng parents namin ang bahay ay wala na kaming muli pang nakita o naramdaman. Kaya lang, Papa Dudut, pagkatapos ng karanasan ko sa bahay namin ay naging bukas na ang third eye ko at naging lapitin na ako ng kababalaghan. Nag-aral ako noon sa isang pribadong Catholic school. Luma at may kasaysayan ng paaralan mula pa noong panahon ng Kastila. Halos bawat sulok ng paaralan ay may kwento ng nakaraan. At narinig ko sa mga kaklase at guro ang mga kwento tungkol sa kakaibang nangyayari sa simbahan, sa library at sa paligid ng paaralan. Madalas kapag gabi na at wala ng tao sa compound ay may mga maririnig at makikitang hindi pangkaraniwan. Sa umpisa ay iniisip ko na kwento lamang yon para takutin ang mga estudyante. Pero unti-unti natutunan kong may ilang bagay na hindi basta kwento lang. Isang araw pinakiusapan ako ng best friend kong si Paolo. Nasamahan siya sa restroom ng boys area. Alam kong maraming kwento roon, may sabi-sabing multo o kakaibang tunog. Pero sinama ko siya dahil ayokong magmukhang duwag sa harapan ng mga kaklase. Naglakad kami papunta sa restroom, tahimik lamang, ang ilaw ay malabong kumikislap-kislap at may ilang gripo na sirana. May 4 na cubicles doon, bakante ang lahat. Lumakad kami papasok. At biglang may narinig akong yabag sa marble tiles. Isa lang, 2, 3 paikot-ikot at hindi ko makuhang mawari kung sino. Biglang may tunog ng jiggling na parang susi. Akala ko sa isipan ko lamang ito, pero may kaba na kaagad sa katawan ko. Tumigil kami sa gitna ng koridor at nakatingin sa paligid at hindi makagalaw. Bigla ko narinig na pina-flash ang huling cubicle ng toilet. Ang mata ko ay nanlaki sa takot. Ang puso ko ay mabilis na kinabahan. Hindi ko alam kung paano ako makakilos. Tinitigan ko si Paolo at nakita kong pareho kaming frozen sa takot. Wala kaming imikan pero ramdam ko ang kaba niya. Sinabi ko sa kanya na, "Paolo, narinig mo ba yon?" Bigla siyang tumakbo palabas. Naiwan akong nakatungo sa harapan ng salamin. Nakapikit ako at hindi makagalaw. Parang may pumipigil sa akin. Parang gusto kong sumigaw pero hindi ko magawa. Narinig ko ulit ang yabag at mga tunog sa loob ng cubicle at ramdam kong may ibang tao sa loob kahit bakante ang lahat.
Lumabas na ako at sinundan si Paulo sa labas. Paglapit ko ay tinanong ko siya, bakit mo naman ako naiwan? Nanginginig ang boses ko noon. Sabi niya ay narinig ko ang lahat, may multo roon. Hindi ko alam kung paano niya nalaman pero ramdam ko na totoo. Hindi yon imagination lang. Mula noon ay natutunan kong hindi lahat ng nakikita at naririnig ay normal. Ito ang unang karanasang talagang tumatak sa isipan ko sa loob ng school namin. Hindi ko ito malilimutan at hanggang ngayon ay dala ko pa rin ang pakiramdam na may mga bagay na hindi basta-basta. Simula noon ay mas naging maingat ako sa paligid. Kahit sa bahay, kahit sa eskwelahan ay palaging alerto ang mata ko at tenga ko. Kahit masaya ang paligid ay ramdam ko lagi ang kakaiba. Natutunan kong huwag masyadong magtanong at mas mabuting manahimik sa oras ng mga ganitong karanasan. At may mga pagkakataon na kahit nakangiti ako sa harapan ng mga kaibigan, sa loob ko ay nanginginig pa rin po ako. Alam kong may mga bagay na hindi basta maipaliwanag. At mas mabuting maging maingat kaysa malagay sa panganib. Lumipas sa mga taon at unti-unti akong nakasanayan ng routine sa bahay. Nag-aral ako ng mabuti sa school, nakisalamuha sa mga kaibigan, at naglalaro sa bakuran o sa mga kalye ng aming subdivision. Tuwing lumalakad ako sa lumang simbahan malapit sa school ay palaging may kakaibang pakiramdam na may nakamasid sa akin. Hindi ko maalis sa isipan ko ang mga kwento ng multo at kakaibang presensya sa paaralan na na-experience ko mismo. Kahit na hindi ko nakikita, ramdam ko ang bigat ng mga alaala. Minsan sa gitna ng klase, biglang maaalala ko ang takot noon at kinakabahan ako. Pero pinipilit kong manatiling normal sa harapan ng mga kaklase. Lumaki ako nakapagtapos sa kolehiyo, nakahanap ng trabaho at nagkaroon ng sariling pamilya. Pinilit kong limutin ang mga nakakatakot na karanasan mula sa pagkabata. Iniwasan kong pag-usapan ang mga yon kahit sa asawa ko. Pinili kong ituon ang isipan sa trabaho, sa anak at sa araw-araw na buhay. Pero tuwing naiisip ko ang lumang bahay at ang lumang paaralan, para bang bumabalik ang takot sa puso ko. Hindi ko maiwasan na maalala ang mga gabi na may nakamasid sa akin. May yabag sa marble tiles, doon sa restroom, at ang malaking itim na lalaki sa kwarto namin noong bata pa ako. Noong 2023 habang naglalaro ang 8 taong gulang kong anak sa porch ng bahay, mabilis siyang tumakbo pabalik sa loob ng bahay at nanginginig at hawak-hawak ang braso niya. Napansin ko ang faint bruise sa braso. Parang may humawak at hinila siya palabas. Tinanong ko kung ano nangyari sa kanya. Ang sabi niya ay may lumitaw na batang babae at hindi raw siya isang pangkaraniwang bata. Halos 15 taong gulang siya. Ngunit may kakaibang kilos papadudot. Halos ilang pulgada lang siya sa lupa, lumulutang habang nakatingin sa anak ko. Sinabi niya raw sa anak ko na I want you to come with me to a place where it is much more fun than here. At sinubukan siyang hilahin kaya mabilis na tumakbo papasok ng bahay ang anak ko. Halata sa mata ng anak ko ang takot habang nagkukwento. Tinanong ko siya kung nagbibiro lamang siya, ngunit halata sa kanyang mga mata ang takot. Ang kanyang boses ay nanginginig at tila hindi niya maipaliwanag ang nangyari. Hindi namin malaman kung sino ang batang babae at hindi na siya muling nagpakita pa. Napagtanto ko na kahit lumipas ang maraming taon ng mga karanasan ko noon, ay may epekto pa rin sa ngayon at parang ipinapasa sa susunod na henerasyon ang kakaibang nakikita at naririnig ng mga bata. Dahil sa mga karanasan ko mula sa pagkabata ay natutunan kong maging maingat at igalang ang mga kakaibang presensya. Tinuruan ko rin ang aking anak at mga kapatid na maging maingat at magdasal sa tuwing may mga kakaibang mararamdaman. Hindi kami natatakot basta-basta, pero alam namin kung paanong harapin ang mga ganitong pangyayari. Natutunan naming huminto, manahimik at magdasal. Hindi lahat ng nakikita at naririnig ay kailangan maintindihan at minsan ay sapat na ang mag-ingat at manatiling maingat sa kilos. Pinilit naming bumuo ng isang matatag na pamilya.
Nagkaroon kami ng regular na family prayer bago matulog at sa bawat espesyal na okasyon. Mas naging close ang relasyon namin ng asawa ko at mga anak. Habang natututo kaming magtiwala sa isa't isa. Ang takot na dulot ng nakaraan ay unti-unting napalitan ng pagmamahal at pagkakaisa ng pamilya. Isang araw, Papa Dudut, bumalik ako sa lumang bahay sa Cavite kasama ang pamilya ko para bisitahin ang lugar. Hindi ko na maramdaman ang presensya ng malaking itim na lalaki. At ang bahay ay tahimik at ligtas na. Narealize ko na ang pinakamalaking takot ay nawawala kapag ang pamilya at pagmamahal sa paligid ay sagana. Habang naglalaro ang mga anak ko sa lumang kwarto, naalala ko ang mga unang gabi ng takot sa bahay. Pero ngayon, alam kong kaya naming harapin ang anumang bagay na darating sa amin. Ang bahay na dati ay nakakatakot. Ngayon ay puno ng tawa at saya ng pamilya. Ipinapakita ko sa anak ko kung paanong maging maingat at igalang ang mga kakaibang karanasan. Pinapaalala ko rin sa kanila ang kahalagahan ng panalangin at pagmamahal sa pamilya. Sa bawat kwento at pangyayari, natututo kaming maging matatag at may tapang sa harap ng takot. Sa huli ay natutunan naming harapin ang nakaraan at hindi na hinahayaan na kontrolin kami ng takot. Ang mga kwento ng bahay, school at batang lumulutang ay bahagi lamang ng aming alaala. Ngayon kami ay mas matatag, mas malapit sa isa't isa at natutunan naming mamuhay ng may tapang, pagmamahal at pananampalataya. Ang takot ay bahagi ng buhay pero natutunan naming hindi ito siyang mamamayani sa amin. Ang pagmamahal ng pamilya, ang sama-samang dasal at pagiging alerto sa paligid ang aming sandata. Kahit na may mga bagay na hindi may paliwanag, natutunan naming harapin ang mga ito ng may respeto at tapang. Ang nakaraan, kahit puno ng kababalaghan, ay nagturo sa amin ng kahalagahan ng pamilya, ng pagtutulungan at pananampalataya. Lubos na gumagalang, Ronel. Ang takot ay hindi palaging masama. Ito ay tanda na merong bagay na hindi natin naiintindihan. At ito ang nagtuturo sa atin na maging maingat. Pero tandaan mo na hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Ang pamilya mo ang pagmamahalan ninyo at ang panalangin ang pinakamalakas na sandata laban sa mga bagay na hindi mo makita o maintindihan. Huwag mong hayaan ang nakaraan ang magdikta sa iyo. Ang takot ay pansamantala. Ngunit ang tapang, pagmamahal at pananampalataya ay pangmatagalan. Turuan mo rin ang anak mo na maging maingat at igalang ang mga kakaibang karanasan pero huwag siyang pabayaan ng takot. Sa bawat kwento ng kababalaghan ay may leksyon. Maging maingat, magdasal at manatili sa piling ng pamilya. Kapag may tapang at pagmamahal sa paligid, anumang bagay na dating nakakatakot ay magiging normal na bahagi ng buhay. Sa huli, Ronel, ang pinakamahalaga ay hindi sa lumang bahay, hindi ang mga multo o ang nakaraan. Ang pinakamahalaga ay ang buhay mo ngayon, ang pamilya mo at ang aral na natutunan ninyo sa bawat pangyayari. Huwag mong kalimutan na sa kabila ng takot ay may kapayapaan na matatagpuan kung may tapang at pagmamahal sa paligid. Ang kwento natin ngayon ay binigyang buhay ni Christian Estrope. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong lahat.